Doon pa sa survey ng trust tsaka performance, meron bang tinatawag na point of no return niya? Yung talagang hindi na mababawi? Well, meron kung ikaw ay involved, yung iyong mismong integridad bilang isang individual ay talagang nasira na. Mahirap nang bawiin yung pagtitiwala. Makikita natin yan sa ilang mga politiko, no? Well, alam mo naman ng karamihan. For example, under Gloria Macapagal-Arroyo, when we were doing the translating during her administration, after ng Hello Garcia, hindi na tumaas. Oo nga. Siya naisip ko example Gloria Arroyo, no? Less than one-third na nagtitiwala, mayorya ang hindi nagtitiwala. So hindi niya nabawi yung pagtitiwala. Bagamat, umaangat yung ekonomiya after 2007, di ba? So, mahirap bawiin yung pagtitiwala. San Edu, yung tanong ko na yun kasi, pa-segue na yun dito sa next topic natin. Kasi ang gusto ko yung tanongin, bakit yung iba mga kandidato na hindi lang bahid ng korupsyon yung meron sila Parang nabuhusan na ng putik ng korupsyon. O nahulog na sa imbornal ng korupsyon, pero for some legal reason, nakaahon sila. Bakit parang hindi tinatamaan yata yung trust and performance ratings nila? Dahil patuloy pa rin nananalo. Kaya ako naitanong yung point of no return kung meron man. Yan. So ano yung tanong? Ingat, tinatanong ko. Bakit yung may iba hindi lang bahid na buhusan na ng nahulog na sa imbornal na korupsyon may tanong ako doon May dumaan lang na anghel sino gusto sumagot? Isa kasi yung tanong parang sagot kaya nalito ko Hindi pa naman ako sanay malito. Begging the answer no? Hindi begging the question begging the answer Isip ako, tanong ba yun? Parang hatol no? Bago magsalita si Prof. Ronnie, ang tawag doon, Lamasyan question. Nagtanong ka, alam mo naman yung sagot. Parang ginagawa niya sa StoryCon. Okay, sige, Prof. Ronnie. Hindi, natatandaan ko lang yung sa article na ginagamit ko sa class ko dati, which answers that question. Bakit sa maraming bansa, hindi binoboto pa rin yung mga tao na alam na may maling ginawa? Maaring corrupt. Ang title ng article ay Why do voters not throw the rascals out? Diba? Bakit yung mga corrupt hindi pinananagot na mga botante? Maraming condition dyan. No? Una, yung economic context. Kung medyo may kagipitan, katulad ng nangyari during the pandemic hanggang ngayon, maaari yung nagbibigay ng tulong. Kahit na sabihin natin corrupt, ay dahil nakapagbigay siya ng tulong, tinitingnan siya bilang parang sila yung susuportahan dahil nagbigay siya ng tulong. So that's the economic. So yun yung essentially malaking condition ng environment. Maaaring electoral system, Christian, madalis mo pinopoint out yan tsaka yung party system. Yung kawalan ng mga partido, di ba? Na-amplify yung personality-oriented politics. Sa aming survey, historically, tinatanong namin, isang tanong, may pinapaboran ba kayong partido politikal? Anong sagot? Alam mo kung gaano kalaki yung propulsion ng mga Pilipino, magsasabing meron. Jan Edu, kasing edad mo ba? 72? 72%? Mataas 46? Bata pa yun, Jan Edu. Sasabihin ko sana 21 kasi forever 21, di ba? Ano yata yan sa preference niya sa mga gusto niyo makakwentuhan over wine? Forever 20 na. It's about shots fired. Yung nagsasabi na wala. Nagsasabi na wala. 90%. Pinakamababa. 90. Walang pake. No, walang partidong pinapaboran. Tapos wala silang checky bomb sa partido. Okay. Pag tinatanong mo, yung mga sinabing meron silang pinapaboran, itong last survey, kung di mo nagkakamali, parang 96% nagsabing wala. So tatanungin yung nagsabing may pinapaboran sila, madalas nababanggit nila yung partidong namumuno. So ng panahon ni Noynoy, Liberal Party, ng panahon ni Duterte, PDP, ngayon,
Lumalabas kaunti yung Partido Federal. Pero mas madalas dyan, yung partido ni Mayor so-and-so. Local. So again, that's the system-based factor, no? Yung party system, electoral system, yung environment-based condition, yung economic context, and then yung clientelistic network, no? The type of culture that is bred by patronage and clientelism. Lalim na, no? Magagawa ko ng explainer dyan, to simplify yung patronage and clientelism, Kasi talagang, infected, I think, the whole of society, no? Ng ganyang klaseng politika. Teka lang, may nagtatanong dito. Si Harry Roque raw ba magka-file ng certificate for candidacy for the Senate? Tingnan natin hanggang October 8 pa naman. Pero pinaghahanap siya ng otoridad. Tingnan natin. Tsaka ang taas niya, diba? Talagang very encouraging yung kanya numero sa latest Pulse Asia survey. Isipin nyo. Sandali lang. Papanik ako. May napindot ako. Ayan, ang kanyang, pag Harry Roque, nakakaba na talaga. 3.6%. Isipin nyo, 36 to 49 places siya. Yan. Sino ba naman hindi may encourage dyan? Ang layo sa point pa nun. Ang layo, di ba? Yun lang, sinagot ko lang, Prof. Ronnie. Nagugutol yung aking self-esteem. Ibig sabihin, mas sikat talaga siya sa inyo, no? Pero okay na siguro. Richard Gomez, 9.5%, no? Lamang na lamang kay Sen Edu. Yung paborito ko, si Ipe. Si Mr. Epektibo. Si Philip Micael Salvador, 8.1%, 29th to 37th places. Diba? Talagang matataas, no? Ito si Attorney Chel Jokno, nasa 7% siya. 30 to 30th places. Mukhang good choice, good option ba yan? Good decision, Prof. Ronnie, to run for party list. Well, talagang, it's a good decision kasi pwede mong gamitin yung pagiging miyembro ng kapulungan ng mga kinatawan bilang plataforma para mas makilala ka. No? At mas madali manalo sa party list. Although, nasabi ko nga, parang 300,000, medyo maaari ka na manalo. Pero para mapaniguro mo siguro, 500,000. Okay. Base isang buwan na yun. Ito, pag-usapan na natin yung sige, sasagutin ko na ba yung tanong mo kanina na alam mo yung sagot? O lipat na tayo ng topic. Anong gusto mo? Akala ko, ayaw sagutin. Naka-move on na yung utak ko. Sige, okay. Naninindigan tayo na walang interruption dito. Go ahead, sige. Bakit binoboto pa rin yung mga walang hiya, yung mga scoundrels, di ba? Well, yung una, ang mahalaga kasi sa maraming tao ay ano ba yung nabibigay sa kanila? Halimbawa, weteng. Alam mo yung weteng ay sindikato. Alam mo yan ay illegal. Pero, ang laki ng utang na loob mo sa mga kubrador, sa mga weteng lords, dahil yung mga pangangailangan mo ay natutugunan nila, lalo na kung absentee yung mga local officials, absentee yung mga barangay officials, absentee yung mga ibang mga government officials. So yun yung una, no? Kaya pinagkakaguluhan yung mga ayuda, pinagkakaguluhan yung tupad, 'di ba? Pinagkakaguluhan yung AICS, no? Dahil para sa mga politiko, yan yung pag-create ng dependency, no? Patronage. Natatabunan na yung pagtingin. Natatabunan na yung pagtingin kung ikaw ay magnanakaw or walang hiya. Ang mahalaga, meron ka na itulong. At sa ating sa aming mga karaniwang tao, no, hindi katulad ng host, sa amin mahalaga yung utang na loob, no? Teka lang, i-correct ko lang. Hindi natin mapalampas yung fake news na yan. Kasi sa hanay na ito, tayong dalawa lang yung pedestrian. Ang kasama natin, Lasallian. Lasallian. Okay. At least hindi Arneo, no? Doon sa ikalawa ay marami doon sa mga kilala, no, ay naiigpawan nila o nalalampasan nila yung negatibong component ng pagiging walang hiya sa pamamagitan ng pagdagdag sa pagiging walang hiya. No, ibig sabihin niyayakap nila yung kanilang kasalanan, no? At ini-spin nila yan yung mga trabaho ng mga magagaling na mga PR katulad nila
nila Alan. Hindi ko sinasabing gano'n si Alan. Sinasabi ko yung magagaling na PR, yan yung isang skill nila. Paano yayakapin yung iyong kasalanan at gawing virtue yung iyong kasalanan. Diba? Alam mo, nangyari kay Erap yan. Yung mga kasalanan ni Erap, nakapag-identify yung mga tao. Yung mga jokes na iniinsulto siya, nagamit niya para maging positibo. Maraming ganun Maraming ganun ng mga politiko, lalo na sa local level, no? Lalo na sa local level. Ikatlo ay depende kung sino yung mga kalaban nila. 'Di ba? Dahil usually itong mga scoundrels na ito, dinudurog yung kalaban nila, dinedemonize. 'Di ba? At sila yung umaangat. Kaya nakakadagdag 'yon do sa kanilang legend, sa kanilang mythology. 'Di ba? Yun yung dahil dudurugin mo yung matitino no, kakatayin mo yung mga may mga prinsipyo. Yan, common yan sa ating politika So, may iba't ibang mga variables kaya nangyayari yung ganyan. Siguro meron pa mga iba, pero yun lang yung sa limited na panahon natin, no? Dahil medyo kahit naman pinapayagan ka rito uninterrupted, may limits pa rin yung oras mo no? Para lang malinaw, no? Para lang malinaw. No? Yeah. Wala nga kami sinasabi Pinapabayaan lang namin Yan lang. Go ahead. Sige, okay lang. Nahilig ako dito. Parang pinatamaan pa tayo ng Christian. Yun nga. Hindi mo alam kung saan ka lulugar Pinagsalita mo, uninterrupted, galit. Pag nasingitan ng konti, galit. Ano Ewan nga parang more than 5 minutes Diba? Ang sarap pa na lunch ko kanina sa Emerald, no? Prof. Sarap pa ng pagkain ko kanina, no? Talagang walang utang na loob Walang utang na loob itong kausap natin no? Nilibre mo, Christian. Ayoko na sabihin. Pero sarap ng pagkain namin kanina. Maapaw Hindi kami marginalized kanina. Hindi kami hindi kami maglulupa kanina. Mga hamak lupa ng dapitan. Angat-angat kami kanina. Hindi kami pedestrian. Hanggang Kowloon House lang tayo kung siopaw Medyo namantikaan ng karne yung aming mga labi. Kanina. Nakatikim kami ng karne.